O yung babae, mga kababayan, na security officer doon sa NAIA na naglulo ng dolar. Grabe pong pangangailangan. Nilamon niya yung dolar. Pa-file na po ng kaso. Huling-huli po yung babae. Ayan ba? Maganda pa naman yung yung itsura, mga kababayan. Maganda pa man sana, 'yun ang dapat na dapat na salita. Maganda pa man sana, may pagkapusakal pala. Mga kababayan, huling-huli po sa kamera. Gustong lumusot sana, kaya ayun, nilamon niya yung $300. But before ko, mga kababayan, ibigay sa inyo yung kwento, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para po lagi kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video para marami yung makapanood. Huwag na rin po ninyo, mga kababayan, na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Kahit may mga nangyayaring ganito na masamang balita at nakakasira sa imahe ng ating bansa, di ba? Biniktima pa naman nito, mga kababayan, na foreign national. Pero mga kababayan, yung mga ganitong gawain, hindi man natin po tinotolerate ito. Hindi ito tinotolerate ng administrasyong BBM. Kaya ito po yung balita ngayon. DOTR orders filing of charges against erring airport security officer. Sabi dito sa balita ng Manila Times, mga kababayan. Transportation Secretary Jaime Bautista directed the Office for Transportation Security or OTS to file charges against a security screening officer. Babae pa naman po at medyo maganda rin. Kaya lang may pagkapusakal pala, mga kababayan. Involved in the September 8 theft at the Ninoy Aquino International Airport. So, maraming magnanakaw pala dyan, mga kababayan. Kaya nag-react po yung Tourism Congress of the Philippines President, si Bob Susubrado. Ayan ba? Sabi niya rito, ito yung babae po. Female security officer, sabi niya, anong klaseng standards ang ginagamit ng HR manager ng Office for Transportation Security in hiring these people? This is not the first time. Maybe they just hire anybody they see on the street. What? Baka niya kung sino-sino lang, kung sino yung makita nila dyan sa kalsada niya. Halika niya rito. Halika. Pwede ka na mag-security officer dito sa NAIA. What? Galit, mga kababayan, yung si Mr. Bob Susubrado. Tama naman po. Bakit nakakalusutan na ganitong klaseng mga tao? Anong klase yang sistema ng hiring, ng screening yung ginagawa ninyo sa mga nag-apply sa inyong tao? Nilamon po yung $300 US dollars or around mga 17,000 pesos yun po. Nilamon niya para hindi mahuli, huli pa rin po. So sabi rito sa balita, Bautista expressed frustration and dismay at the incident. Siyempre, at the NAIA, where the government was recently trying to promote among potential foreign investors who may want to operate and maintain the country's main gateway. Talagang nakakalungkot po ang ganito mga pangyayari. I am saddened and very disappointed for such an embarrassing deed
Bautista said on Wednesday through Viber after learning of the incident about a security screening officer allegedly swallowing dollar bills. Nakakatawa mga kababayan, taken from a departing Chinese passenger, adding she is now being investigated and appropriate sanction will be meted for her. Pag ninyong palalampasin po ito, kailangan pag may mga ganitong insidente po dyan sa NAIA, kailangang maparusahan ng mabilis. Sabi rito, the Department of Transportation Chief further directed Undersecretary for Legal Rainier Yebra to assist in filing the complaints against those determined to have connived in stealing from the carry-on bag of a Chinese passenger. Dinukot po, mga kababayan, yung pera galing doon sa Chinese passenger. Nairinig niyo pala, mandurukot. Naging security officer, mga kababayan, yung dating trabaho siguro niyan, before na nakapasa, nag-apply na security officer po. Pandurukot po sa palengke o sa kalsada ng Metro Manila. The OTS, after concluding its investigation, had recommended to Bautista taking legal and administrative actions against the security screener. Caught on CCTV, apparently swallowing the stolen $300 to hide the evidence. Isinubo po niya at gustong lunukin. The DOTR Secretary has authorized imposing the maximum penalty to those found guilty to demonstrate the department's determined push to rid NAIA as well as other attached agencies of scalawags. On the other hand, the Manila International Airport Authority has also released a statement expressing dismay over the incident. MIA officer in charge Brian Co said, airport frontliners whose actions completely negate MIA's efforts to improve the service levels in our airport have no place in NAIA. Tanggalin ninyo agad mga officials ng NAIA itong security officer na to. Sabi rito, we trust the leadership of the Office for Transportation Security. Their immediate request for viewing of the CCTV footage shortly after the incident happened is a manifestation of the resolve to take quick action against erring personnel. Sabi po ni Ko. So, yan man lang po mga kababayan, yung mga balita. At least may mabilis na aksyon na ginawa yung mga airport authorities natin. Baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Name siya Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.